Pero yung alam mo yung nag-move talaga si Lord sa life ko nung time yun. So, before ako nag-26, so na-approve siya. Kaya parang alam niyo parang nakahinga ako Yeah. ng maluwag kasi Yeah. yung mag-o-au-pair ako dito pero may iba pang pina-experience si Yeah. Lord sa Yeah, akin, amen. maliban sa pag-o-au-pair ko, gano'n. Galing. Yeah. Cross your mind na uuwi ka ng Pilipinas and magfo-for good, magse-settle? Oo. Yeah, Hi Hearts! Welcome back to Heartlines Official. Your space for real talks from real hearts. Thank you Langga. Thank you. Ito naman, I think this is the turning point. And this is Yung also one parang thing, biglang nag-shift, transition ba, 'di ba? Grabe yung gano'n. transition. And this Yeah. is one thing na you've been preparing for a long time also. You've been dreaming of Yeah. yung journey naman ng pag-au-pairing. So how was it when you decided na iiwan mo na yung life mo sa Singapore, balikan mo na ng Philippines kasi nagstay ka pa ng Oo, Pinas, right? 1 year akong tumambay sa after Yeah. ko ng Singapore, umuwi ako ng Pinas tapos 1 year akong naging tambay. Tapos Yeah. nung tambay ako guys, alam niyo ba alam Yeah. niyo ba ano, nagbebenta din ako nun ng ano, ay hindi ko pala nasabi na nung nag-college din ako, nag-o-online selling ako. As Parang in, extra ano rin ba, yeah. extra income para may Madiskarte talaga si oo, alam niyo guys, Jessa, no? mahiyain, yung parang tingin nila sa akin, mahiyain Mahiyain, ako talaga. mahinhin. Mahinhin, pero when it comes sa diskarte, talagang marami akong alam diyan, like kaya kong gawin, Yeah. kaya kong magbenta, yun nga nagluluto kasi mahilig din ako magluto. So, Yeah. nung 1 year na tumambay ako nun, nagbebenta talaga ako ng mga lumpia, niluluto ko gano'n, ta's Yeah. yung mga mango float. So, yun yung Pinapa-order mo, oo, 'di ba? ta's pino-post ko sa Facebook account Yeah. ko, then yun nga, marami namang customer ta's nagugustuhan din nila yung gawa ko, then yun. Yeah. Aw, ang Ta's galing yung nun. mga damit gano'n, Yeah. pino-post ko talaga yun before, like, Yeah. pino-post ko sa Facebook ko, then may mga nag-o-order, ta's dine-deliver gano'n. Ang ganda nun gang, grabe. Yeah. Kaya nga sabi ko sa inyo, grabe yung mga experiences mo. So yun na nga. So, ano yung turning point din na nakapag-decide ka na, okay, yung pagdi-DH ay enough na, na-experience ko na, and umuwi ka ng Pilipinas. So how was the journey, the preparation of taking this path na mag-au-pair ka? The overall process, the overall preparation ng journey mo ng au-pair. So how was it? Yeah. Hindi siya for me hindi siya naging madali kasi, 'di ba nga 'pag sinasabi 'pag au pair kasi parang ang sinasabi nila ang magandang starting point sa Netherlands yung parang, Naririnig mo? unang pupuntahan mo kung mag-o-au pair ka. So nung time na yun, 25 years old ako, yung age limit ng au pair dito sa Netherlands, hanggang 25 lang or before ka mag-26 dapat na-approve na, gano'n. Yeah. So yung process ng, pag-o-au pair ko nun, marami akong struggles din na ginagawa ko na talagang nagpupuyat ako, nagpo-post. Yeah. Grabe ka Nakikita mo mag-post. yung Yes. inuulit-ulit ko yung post ko, like yung mga previous experience ko na may mga kids kasi 'pag gano'n kasi sabi nila, madali ka Host mapapansin ka daw ng mga host family Yeah. kasi nga may experience na ako before sa Manila, Yeah. nagyaya ako do'n, tapos sa Singapore din na naging DH din ako do'n. So, talagang pinaghirapan ko talaga yung CV ko, Yeah. and then yung motivational letter talagang pinaghirapan ko yun, tapos pino-post ko sa Facebook, gano'n. Pero nung nagpo-post ako, may mga nagre-reach out naman sa akin, pero hindi sila nagpo-proceed, gano'n. Ang dami kong nakausap din, naka-chat na mga host family, pero hindi rin talaga pinalad nun. Tapos, one time nun, may isang staff sa agency na nag-PM sa akin na nagustuhan daw nila yung pinost ko, dahil may experience ako, gano'n. Tapos nun, sinabi ko, paano po yan, kasi lahat ng countries na may au pair, like sa Denmark, sa Sweden, na mga page sa Facebook, talagang nagpo-post ako dun. Tapos nun, sabi nung isang staff na, sa Denmark kasi yun na post, na doon siya nag-comment. Sabi niya, na gusto mo sa Denmark, what if sa Netherlands daw? Tapos sabi ko, medyo nagdadalawang isip ako nun kasi nga, yung edad ko. Tapos Yeah. parang sila yung nagbibigay ng Hope. sa akin ba na hope na pwedeng-pwede pa ako sa Netherlands. Pero actually yung Netherlands, parang tinigilan ko na yun. Like, Parang wala ka ng hope for wala na akong Netherlands. pag-asa sa Netherlands. So nag-try ako, pinost ko sa Denmark, sa ibang yung pwede pa yung edad ko. And then yun nga, parang tinutulungan talaga ako na, parang binibigyan niya ako ng na makakapag-Netherlands ka, ganyan. So yun, nag-start yung process. And then alam nyo guys, kasi ang galing talaga ni Lord, kasi alam mo pag pinag-pray mo talaga, like parang i-surrender mo lahat kay Lord. Like wala talagang imposible. Kasi ibibigay niya pag alam niya kung ano yung nasa puso mo nun. And then nung time na yun nga nag-start na, binigyan na ako ng pero may doubt pa rin sa akin na what if hindi ako makapag-Netherlands talaga, ganyan. So binigyan ako ng mga host, ganito, nag-interview kami, ganon. And then
nung time na yon parang ang galing nga ni Lord, yung timing ni Lord kasi 1 week na lang nun, 1 week na lang magto 26 na ako. Pero yung alam mo yung nag-move talaga si Lord sa life ko nung time. So before ako nag 26, so na-approve siya. Kaya parang alam mo parang nakahinga ako ng maluwag kasi makakapag-Netherland ako, makakapunta ako dito, ganun. So, ayun, na-approve siya before ako nag-26. Kasi once na, 31 kasi yung birthday ko, yun yung maganda. Kasi last day ng October yung birthday ko. Tapos, once na November 1 na yun, tapos na-approve, wala nang pag-asa na makakalipad ako ng Netherlands. Kasi 26 na ako. So, dapat, like, yun nga, before talaga ng birthday ko, dapat na-approve na. So, yung parang naging gift din siya galing kay Lord. 26th birthday ko, yung na-approve ako dito sa Netherlands. Grabe yun, no? Grabe. Pero, nasa Singapore ka pa, di ba alam mo na yung au pairing, right? Kasi nag-chat din ako. And pinaghahandaan mo na din talaga. So, ibig sabihin, grabe, kasi nag-stay ka pa ng Philippines ng 1 year before ka lumipad as an au pair. So, meaning to say, yung waiting period mo, medyo matagal-tagal din. Matagal siya, sobra. Pero sa waiting period na yun, anong na-foresee mo talaga na, hindi, magiging au pair ako? Ganun. Grabe yung hope mo din. Kasi rin naman, yun nga, yung gusto ko rin talaga mag-au pair din before yung nasa Singapore din ako, since may mga experience talaga ako sa bata and sa bahay. Grabe yung anong mo, no, gang? As in, grabe yung journey mo, grabe yung path, grabe yung liko, left and right. Dito ka muna, tas dito ka muna. Oh my God. Yung parang, yung redirection ni Lord. Yes, exactly. Ang dami mong rejections na na-experience, pero lahat yun, mga redirection para ng Panginoon. As in, na-amaze lang ako kasi grabe sa murang edad mo na pagdaanan mo yung mga yun. Naging comfort zone mo din yung nasa Singapore ka somehow, and then you went back to the Philippines and now you became an au pair, and somehow ito na din yung comfort zone mo ngayon right? Kasi nag-look forward ka pa for like 2 or 3 years pa na mag-au pair ka, for example. And did it cross your mind? Did it ever cross your mind na uuwi ka ng Pilipinas and magpo-for good, magse-settle? Kasi, I'm asking kasi, di ba, marami tayong mga kababayan, marami, including me, like, syempre, ito na yung bagong, this is your life na din. And, in a way, this becomes your home, right? And, parang it's another big step yung babalikan ng Philippines para mag-for good. A lot of other people, of course, they dream of that and they are working on that. Ikaw, nag-cross ba sa mind mo na, syempre baguhan, 1 year ka pa lang dito, pero nag-cross na ba sa mind mo na someday talagang mag-for good ka din sa Philippines no matter what, sa Pinas ka talaga? I mean, this is very personal. Only the things you wanna share, of course. Siguro ngayon, hindi pa nag-cross sa mind ko na uuwi ako ng Pinas kasi nga, di ba, patapos na yung contract ko dito. So, syempre, nandito na ako like, marami pa akong gustong ma-experience, gusto ko pang mag-explore, ganyan. So, kasi nga, pag-uusapan na yung mag-for good sa Pinas, so wala nang atrasan yan, di ba? Like, mahirap na rin makapasok if ever man na like, babalik ka ng Europe. So, siguro ngayon, hindi pa kasi, yung goal ko kasi ngayon, like, may plano akong mag-for good din sa Pinas. Like, nakikita ko yung sarili ko na sa Pinas ako mag-for good. Pero for now, parang, I'm building myself pa, like, yung sa future ko, ganun. So, habang nandito ako sa Europe, gusto ko nga mag-explore muna, ganun, like, ma-experience yung marami pang bagay. Yeah, which you are doing. Before ako pumunta dito sa Europe, may ka-LDR ako, meron akong long-term boyfriend. Yeah, shout out kay Archie. Hi, Archie. So, yung relationship namin is, mas marami talagang LDR kasi nga sa barko siya, tapos, Naiyak ka? Hindi, kasi yung bago ako pumunta dito, syempre nga long-term boyfriend ko siya, marami na kaming napag-usapan para sa future naming dalawa, gano'n. So, siguro, yun, na, before ako pumunta dito, parang napag-usapan namin na, like, mag-au pair ako ng 2 to 3 years. After ng pag-au pair ko, uwi ako ng Pinas, ganyan. Kasi yun nga, hindi madali na, yun pala yung itatanong ko sana sa iyo kanina na, 'di ba, you're in a long distance relationship and
Ay. Sa mga LDR, Ah, laban. Yung nasa background namin, no? Medyo lumaban ka pa, Yeah. no? Laban, nag-start pa lang. Kumbaga, di ba, long distance relationship is not for all. Yeah. The next question ba, na what motivated you to try the experience of au pairing, knowing na it's not a lot that you get from au pairing? Kasi allowance lang yung meron. And at the same time, knowing na meron kang karelasyon sa Pilipinas or kahit naman long distance relationship, but still, nasa barko na siya, tapos ikaw nasa ibang Oo, kontinente yan yung pa. How was parang, it? alam mo yun, yung parang, Yan. siguro, ano rin siya, yung parang answered prayer din Mhm. si Archie sa life ko. Kasi, ngayon sobrang strong ng naging relationship namin kasi nga Mhm. may mga nilulook forward kami in the future if mag-for good man ako, may Yeah. mga plano na kami na Yeah. na gustong gawin if Yeah. makauwi man ako ng Pinas. Okay. Sobrang ano rin kasi supportive din talaga siya sa mga plano ko, lalo na yung Mm. nag-Europe ako, like, Mhm. yun nga, ma-experience ko yung ibang bansa. Like, Mahalaga yun sa... Ay. yeah, dapat support lang. Support na support. Yeah, Kung huwag hindi kayo... pigilan kung ano, Yeah. kung gusto niyang mag-explore Oo. muna, gano'n. And I'm really, really rooting for you Yeah. and your relationship with Yeah, Archie. thank you, ate. Alam mo yan, alam mo I yung know. kwento namin. Alam na Mm. alam mo yan. I know. Yun na nga. Even though you know from the start na it's not a lot that you get from au pairing, okay pa din sa'yo na matry ang au pairing. Why? Yeah, okay lang siya sa akin kasi nga, yun nga, nakakapag-explore ako. Kasi nga yung Number one yun, no? Oo, kasi nga ang au pair hindi siya like work, 'di ba? Kasi nga cultural exchange siya. So, like mai-experience mo yung ibang kultura, like dito nga kasi yung mga tao dito, yung ano yan, na yung kultura ng mga Dutch sobrang nagugustuhan ko rin talaga. And then yung makakapag-travel ako, makakapunta ng Germany, ganyan, Belgium, Yeah. tapos ano yan, sa France, yung Paris, yung alam mo yung Yeah. dream na dream, alam kong maraming nangangarap na makapunta sa place na yan. And Yeah. sobrang thankful ako na isa ako sa mga naka-experience noon, like nakapag-Disneyland, ganyan. Yeah, I know. Yeah. Oo, no, nakapag-Disneyland ka Tapos na. yung sa Paris naman, parang 2 beses akong nakapunta doon. Yeah, parang alam mo yung feeling na gano'n. Paris ka ng 2 beses Oo, pala? 2 beses akong bumalik sa France. Right. Yeah. Di ba? Yeah. Talagang nag-explore ka talaga. Mhm. So, ang galing. Yeah, and Diba? gusto ko lang din i-share kasi yung parang yung pagpunta ko dito, like hindi ko akalain na ma-experience ko yung kasi nga yung sa church, 'di ba, lagi akong nagche-church every Sunday. Tapos yung church no'n parang may youth camp kasi yung nasa Pinas ako no'n, Yeah. lagi akong sumasama sa mga youth camp ba sa church, gano'n. So dito sa Europe, hindi ko rin akalain talaga na ma-experience ko yung youth camp dito sa Europe. Sa France yun yung Nakita ko venue. yun. Oo. Yeah. So grabe, ang galing ni Lord, pina-experience sa akin pati Amen, yung yes. gano'n, yung hindi ko rin akalain na makapag-youth camp ako dito sa Europe. Amen. Yeah. No, I know how big that is for you kasi being someone who's young people Yeah. doon sa Pilipinas, Yeah. 'di ba? And kumbaga lumaki ka din talaga sa Oo. church and lumaki ka na, alam mo 'yon, and pastor si papa mo. I know sobrang laking bagay 'yun na kasi 'di ba Yeah, sa oo. Philippines youth camp din here and Oo, there. oo. And na-experience mo 'yan Yeah. dito. So, grabe, Yeah, blessing kaya ni Lord, grabe talaga, like yung mag-au pair ako dito pero may iba pang pina-experience si Yeah. Lord sa akin. Yeah, amen. Maliban sa pag-au pair ko, gano'n. Ang galing. Yeah. Ang galing. You're so blessed, Langga. Yeah. Okay. So, what would you say yung pinaka-biggest challenge sa'yo bilang isang adult? Siguro yung kung paano ka show up sa sarili mo everyday, Okay. like how you protect your peace, how you make long-term choices para sa sarili mo, gano'n. Wow. And then yung paying bills, 'di ba? Kasi nga dati yung like ibang-iba talaga siya pag nag-a-adult, 'di ba? Sobrang hindi siya madali kasi marami ka ng responsibility ba sa like sa sarili mo, kung paano mo mag-build ng yung needs ng future self mo, gano'n. Wow, ang ganda nun. Yeah. Hindi ko naisip yun. Ang ganda nun, how you show up for yourself. Every Exactly. day, yeah. It's really important. Kasi 'di ba, kumbaga not all days, not all the time Okay. you are cheerful, Yeah. ganado ka, and you are at your best, 'di ba? Yeah. May mga times na talagang minsan questionin mo yung mga decisions Yeah. mo, o di kaya i-overthink mo, okay, what's next after Yeah. this? So, sa mga days na yun na pagdadaanan mo yun, still you have to show up for yourself kasi nga again and again, walang ibang gagawa nun Hindi, for sarili you. mo lang. Kundi Sarili mo sarili. lang din yung nakakatulong sa'yo. Yeah. Nung bata tayo, parang gustong-gusto natin na mag-adult na tayo Yeah, agad. oo. Gusto nating tumanda agad. Pero nung tumanda ka, gusto mong bumata, gusto mong ma-experience yung mga nung bata ka pa, yung walang iniisip, gano'n. Yeah. Ngayon, Kasi ngayon grabe yung pati yung mga mental health mo talagang ano siya ba ng sabog. oo, No, sabog I sa mean dami. kasi ngayon, you are the one paying your own bills. You're thinking of this. You're planning to get, okay, saan ako mag-invest ng future ko? Anong mga future plans ko? Yeah. 'Di ba? Yung status ko sa life, ganito, ganyan. So, grabe.
And wala pa tayong sariling pamilya nito, ha? Marami ng ano, Wala pa tayong mga what if pag meron na gano'n, marami ng siguro mas mahirap din 'yun. Kaya Oo. dapat talaga yung bini-build mo na yung sarili mo ba para sa like sa magiging future mo, gano'n. Mhm. Kasi sa akin ate ano Mhm. like, 'di ba nga ano yung nagpaplano na akong mag-forgo after ko Yeah. mag-au pair. Yeah. Kasi nga naka-experience ako yung walang-wala talaga and ayaw kong ma-experience ulit 'yun, ayaw kong maulit-ulit 'yun. Mhm. Alam mo yung like gusto ko like may yun nga magnenegosyo Mhm. tapos, gusto ko yung ano 'yun, yung may May mag-start up ka. oo, gano'n. Yung may pagkakitaan ako if ever Hmm. man na uwi na ako ng Pinas. Mm, mm. Yan. Napakagandang message yun, lalo na sa generation natin ngayon. Before, I don't know how families are going now ba na dati 'di ba, 'pag kahit may asawa ka na Yeah, naka-support pa din ng family sa atin, yeah. ito ganyan. But now, I think yung generation natin Oo, ngayon, oo. parang when you reach adulting, lahat Yeah. ng puwede mong gawin para, maka-grind ka on your own and talagang magiging responsible ka din talaga sa Sa sarili mo. sarili So, mo. ang gandang message no na when you reach this age, as soon as you finish your studies, maraming opportunity sa labas. I Yeah. mean, not only sa labas, but I mean, kung hindi niyo makikita yung opportunity for you dun sa Pilipinas, 'di Mm. ba? Um, Marami kang puwedeng yeah. ma-experience 'pag lalabas ka ng comfort zone Comfort mo zone like mo, kasi yun yung ano natin ngayon, yung paano Yeah. lumabas sa comfort zone. Yeah. Grabe guys, iba, marami kang mai-experience, marami ka pang puwedeng ma-explore. So, wag mong hayaan lang yung sarili mo na magmumukmok lang, Mhm, gano'n. mhm. Yeah, and really try to reach your full potential. Yeah. Kumbaga alam mo sa sarili mo kung anong mga kaya mong gawin. Yeah, yung akala mo 'Di hindi ba? mo kaya before, pero Oo. 'pag na-experience mo, 'pag nagawa mo na, parang Yeah. mapapaano ka na lang sa sarili mo and nakaka-proud din siya 'pag Yeah. ma-experience mo na mismo yung mga bagay na hindi mo akalain na, Yeah. mararanasan mo. Yeah, yeah. And ako ang natutunan ko sa life mo, it doesn't ngayon nare-realize ko lang ba, it doesn't really matter how people look at you, Yeah. how they see you. I mean, Yeah, 'di ba? gawin Yeah, I mean, mo. halimbawa sa'yo, if hindi nila alam yung mga pinagdaanan mo sa Yeah. buhay, they might say na, kasi Oo. you're really good in carrying yourself, Oo. langga, really. Yeah. Sa totoo lang, yung kung hindi ko alam yung mga na-experience mo before, yung kumbaga the way I see you, sobrang galing mo magdala ng sarili mo, right? I'm not only talking Pero sa behind the fashion. magandang pictures, Yeah, gano'n. yung mga sinishare mo sa social media, it's kumbaga it's glam and it's, you know? Sa likod nun guys, maraming mga Oo. luha. Yeah, maraming mga luha sa likod ng mga magagandang pictures na yun, mga travels na yan, Yes. na hindi alam ng karamihan. And that's what I really wanna emphasize talaga sa iyo Yeah. na lahat yun deserve mo yun. Yeah, So, thank you ate. Alam mo sobrang ang deserve daming mo yun. ang sarap sa feeling kasi hindi lang ikaw yung ang daming tao na Mhm. nakakapagsabi din sa akin ng ganyan, yung you deserve kung ano yung meron ka ngayon. You deserve it. Yeah, Yeah. and ang sarap sa feeling na makarinig ng mga Yeah, ganyan, yeah. yung parang yung pagbabalikan mo yung Mm. mga pinagdaanan ko dati, Mhm. tapos ngayon yung present, parang alam mo yun? Overwhelming, no? Yeah. Kasi hindi nila alam kumbaga kung anong hirap ang pinagdaanan mo para ma-enjoy mo itong mga to, Oo, 'di ba? ganun. And the people will only see kung ano yung pinapakita Yeah. mo. Akala nila yun na yun. Akala Oo. nila kinukuha mo lang siya na parang prutas na pipitasin mo Oo. lang. Di nila alam na Pero grabe marami yung kang pagdadaanan pa talaga. grabe. Thank you talaga for Oo. sharing your life, gang. As in, syempre, sabi ko nga sa inyo, we are relatives, but of course, sa Philippines, dahil din sa age gap din namin, Yeah. sa Philippines, we don't really know each other on a personal level. Mm. Kumbaga, from a distance lang tayo, nagkikita tayo sa child fund before, yeah. pero yung talagang heart-to-heart talk, dito na tayo super na Mm, nagkakilala mm, talaga. mm. So, Yeah, so happy kaya gang. parang second home ko din yung place ni Ate Aloni, yung takbuhan ko. Siya yung parang big sister ko dito na Yeah. talagang malalapitan ko 'pag may mga times na Mhm. yun nga, yung kailangan ko ng makausap. Kasi alam mo si Ate Aloni, 'pag siya yung kasama mo, ang dami mong matutunan. Puro chika, Oo, puro puro chika siya. deep Tapos alam mo, talks. mahilig ako sa phone. Pero Mm. 'pag nandito ako sa bahay niya, talagang alam mo yung buong stay dito, puro lang chika. And then yun yung parang gustong-gusto ko lagi. Like, nakakalimutan mo yung phone, yung social media. So, Yeah, ganito yung oo. heart-to-heart talk talaga Mm, Yan. mm. Kaya sobrang thankful din ako sa life Oo. mo, ate, dahil open na open yung place Oo mo para naman. sa amin. Oo Yeah. naman. Of course. Tapos aalis na sila. Oo, paalis na ako. Kainis. Siguro ito na yung last visit ko sa Yeah. place ni ate. Kaya talaga, Last for now. yeah, Last for babalik pa ako. Yes, babalik ka pa. Bibisita ka pa dito. Oo. Thank you Langga. Napaka-overwhelming ng mga experience mo talaga. As in, feeling ko mamaya pag ine-edit ko ito, doon ko na ma-sink in yung mga emotions sa pinag-usapan natin. Okay. Oh my God, we are down to our last. Sige. As in, ang bilis. Mabilis. Mabilis. Mga ano lang ako. Simple lang yung mga sinasabi No, ko. kasi direct to the point yung kinukwento mo. So, we are so down to our last question. So, ito yung pinaka-importante tanong sa lahat. Ay, ano ang iyong heartline sa buhay? So, what's your heartlines, Langga? Growth begins where comfort ends. One small step at a time. Yun yung heartlines Yeah. mo. Totoo, hindi ka behind. Para talaga yun siya sa akin. And then may proseso lahat. Yes. Magpahinga ka, ganun. Pwedeng magpahinga muna, ganun. Yeah.
Grabe. And Kasi ang yun ganda yun, nun. nagpahinga ako ng ilang Yes, beses, like, I bago know. ko yung parang yung transition ng mga naging experience ko ba, gano'n. So, Yeah. yeah, Growth begins where comfort ends, and don't one be small step at a one small time. step at a time. Kasi nga 'di ba, isipin mo nag-stop ka sa pag-aaral and natakot ka na maging behind ka, Yeah. but then you still go with the flow Yeah. and nagpaubaya ka pa rin, and then you finish your studies, and then Yung paano siya, one step at a yeah, time talaga yeah. siya. And after your experience in Singapore, tumambay ka din muna sa Ng Philippines 1 year. ng 1 year bago ka pumunta dito. So, it's a very, very powerful and beautiful message not to rush things, Yeah. 'di ba? And talaga, when we learn to surrender everything to God, kasi Yeah. our timing might Yeah. mess up everything, but God's timing is Yeah. always and always perfect Yeah. talaga. Yeah. Ang daming surprises ng Panginoon. And mag-grow ka lang din, as you say, na pag umalis ka sa comfort zone mo. Pag, 'di ba nga, parang meron akong nabasa niyan or napanood na, kapag hindi ka na komportable, nag-grow ka niyan. Because you are welcoming change. Yeah. 'Di ba? Change of environment, Yeah. change of Katulad nung people. ginawa ko rin sa Singapore, 'di Yeah, ba? Yung yeah. nag-open up ba, ganyan. Ang ganda nun, Gang. Thank you so much. Aw. Thank you, Gang. Thank you so much for sharing your life Yeah. forever. And forever din to na nasa Heartlines Official natin itong kwento na to. And sooner or later, bubuo ka ng sarili mong pamilya. Panonoorin mo to. You're gonna look babalikan ko back. talaga tong tong Yes. video na to. Yeah. These are the small and big wins na Yeah. we celebrate. And I Yeah. celebrate it with Yeah. you. Thank you, Gang. Ako na-excite ako sa journey mo pa. Yeah. Because nakita ko kung paano ka mag-stand up for yourself. Yeah. Nakita ko kung paano ka, alam mo yun, paano mo inaalis yung sarili mo sa situation na tingin mo ay hindi ka na mag-grow. I mean, sobrang haba pa pag binag-usapan natin when it comes to relationship. I mean, friendships and, di ba, kung paano ka rin nag-grow sa aspeto na yun. Ang dami. So, I'm so excited sa journey mo talaga. And you're going to the next country with different, environment. Yeah, and ang galing ni Lord talaga, yung timing ni Lord sa buhay ko. Like, hindi niya talaga ako iniwan. Lahat ng to, it's because of God. Yeah. Amen. Yes. Yung lahat ng mga nangyayari ngayon sa buhay ko, lahat ng to, kung wala si Lord sa buhay ko siguro, like, hindi ko ma-experience yung mga ganito. Yeah. And if I may add, alam mo, sa tagal-tagal natin nagkukwento, di ba? Sa tagal-tagal natin nag-heart-to-heart talk, yun na nga, paulit-ulit kong sinasabi na yung nare-receive mo kasing blessing, hindi mo siya, naiyak ako. Hindi mo siya kinikimkim kasi. Yeah. Kumbaga, even for the things that you worked hard for, wala lang sa'yo kapag binuga mo, pag shinare mo siya. Kumbaga, okay lang na walang matira sa akin. Basta Yeah. parang, yun kasi yung parang rin para sa sarili ko, yung parang bigay ako ng bigay din. Like, wala akong kaya kung maubusan man ako. Basta, kasi parang yun yung happiness ko rin, I yung know. makapagpasaya ng ibang tao. Ganun. Ako, I always believe na the more blessings you share, Yeah. the more blessings you receive. Yeah. Kumbaga, ginagawa kang channel, ginagawa kang instrument ng Oo, Panginoon, alam mo ba yun, di ate, ba? lagi kong, yung parang ilang beses kong pinag-pray kay Lord na, Lord, sabi ko, yung lagi kong talagang pinag-pray, like, iniiyakan ko na, Lord, like, i-bless mo ako para maging blessing din sa ibang tao. Amen. And talagang, dinidinig ni Lord yung prayer ko na yun. Amen. Yeah, Amen. na maging blessing din sa ibang tao. Yeah. And first sa family mo. Yeah. I'm so proud of you. Thank you, I'm ate. so proud of you, and I'm so proud of your mamang and your papang and your whole family. Shout out kay mama and Yes. papa. Lahat ng ito, para sa inyo, and wala rin ako dito kung wala yung suporta nyo sa akin Of since course. nag-start akong lumabas ng Pinas. Alam mo yung support nila sa akin. Grabe. I Kaya, know. yung wino-work hard ko rin ngayon para din sa kanila. Kasi sila mama at papa gagawin yung lahat. I know. Para sa amin, and deserve din nila na hindi nila hiningi, pero mismo sa akin, gusto kong ibalik kung ano man yung mga ginawa nila sa amin before. Kasi nakikita namin like, lumaki din kami sa hirap, lumaki din kami sa pagkakautang. Yung left and right na utang, yung parang, yun yung lagi kong naririnig kay mama before yung, yung left and right na utang talaga. Like, yung parang hindi na kami maalis sa pagkakautang. Pero, alam mo yun, talagang hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan ni Lord. Siguro, napakalaking rin na lumaki kami sa, like, sa ministry, like, ayun, parang, nagpasalamat siya na, yung sinabi, naiyak ka raw dun sa sinabi niya na parang nakahinga daw sila ng maluwag nung, Nabunutan ng tinik. yeah. Basta mga parents lagi. Yeah. Kaya sobrang proud din ako sa parents ko, and then sobrang love na love ko sila, and then Langga, tawag nito, ako lagi kong sinasabi na God sees what's in your heart. God sees, kung ano yung nasa puso mo, and you will be blessed even more for that. Kasi talagang center si Panginoon. Center ang Panginoon sa lahat ng nangyayari sa life mo. Yeah. Ate, sabi ko na talaga iiyak.
Iiyak. Oh, Langga, God bless your heart. Thank you so much for sharing your life. And I'm sure maraming mga manonood natin ang maraming matututunan sa kwento mo din. And your life's testimony ba na makakarelate din sila. So, again, thank you so much for sharing that. And how do we end this? Puro pasasalamat ito. Yeah. I-end natin na puro pasasalamat ito. And ako mismo talagang humahanga ako sa story mo din. And kahit ako din mismo, marami akong natutunan sa story mo, how to keep a humble heart. And testimony ng life mo, parang ano talaga siya. Puro Oo, like, umalis ka sa comfort zone and working hard talaga. Hindi siya, alam mo yun, hindi siya, swerte. No, it's not. It's really, Winner card ko yun para yeah, makuha ko. yes. It's Hindi really siya work swerte, hard. yeah, Hindi siya yeah. luck. It's not luck. It's blessing. It's a blessing na you worked hard Yeah, for. yeah. Kasi ako, I always believe naman na hindi yan ibibigay ng Panginoon sa iyo kung hindi mo rin pinagtrabahuan. Yeah. 'Di ba? Yung mga blessings natin sa life, hindi yan ibibigay ng kusa ng Panginoon na parang, okay, pabaya ka sa buhay mo, bigyan ka niya ng Yeah. blessing. I don't think it's like that. Pero kung talagang Nag-work. kumilos ka rin, You yeah. have to work for that. So, Langga, thank you so much. Sobrang full of learnings ang ating episode today. Thank you for your precious time and also for Aliyah. Thank you for your time, Shout Langga. out sa Ali, sa likod. Nasa likod. Yeah. Thank you for your precious time to be here, Langga. And of course, you're always welcome here anytime. And guys, how do we end this? Thank you so much for watching. This is your Heartlines Official, your space for real talks. Walang script. From Real Hearts. Real Heart. This is Heartlines Official, your space for real talks. Real Hearts. From Yay. Real Heart. Thank you, Langga. Thank you so much. Thank Thank you, you, Gid. I'm so proud of you talaga. And so excited, Gid. Yeah. The journey. Thank you so much. Yay! Nakasurvive na.